Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayin. sa linggo ng pagkabuhay, patuloy natin sinasabi na si Jesus ay muling nabuhay at siya ay nasa kasama pa rin natin hanggang sa wakas ng panahon. Tayo ngayon ay mamaya ay magkakaroon tayo ng pagpapanibago ng mga pangako ng linya at tayo ay sa pagpapanibago na ito ay parang sinasabi natin tayo ay nasa bagong buhay kasama ang Panginoon. Awitin natin ang papuri.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananalig ng iyong anak sa kamatayan. Pagkaloob mo na sa pagliliwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagbasa. Sa unang pagbasa, ang muling pagkabuhay ni Yesu Kristo ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano. Sa harap ng sambahayan ni Cornelio, isinalaysay ni Pedro kung paano iniligtas ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Makinig po tayo sa ikuunang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mga rasipan tungkol sa Minsan. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinila. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabuhitan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diabo. Saksi kami sa lahat ng ginawa ng salipatin ng mga Hudyo sa Jerusalem. Galingan, siya yung pinakuha sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang kasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaan sa bibig kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot na aking tagumpay, sa pagsibaha sa aking kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw. Mabuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Ang batong matakwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung yung mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Sa ikalawang pagbasa. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kristo. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan? Napapaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo.
sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Purihin si Jesucristo hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kalininan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo inihain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakit sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan pinatay. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naulangan ng kasamang alagad. Yung Pedro at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang kanyang ginagawa sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi iwalay na natitlog sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasa ating kasilatan na kailangan mo mabuhay si ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po na. Mga kapatid kay Kristo, sa unang pagpapahayag sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay para baga titignan natin may mga tao hindi nakakita ng mga palatandaan ng pagkabuhay. May mga tao naman na nakakita ng palatandaan ng muling pagkabuhay. Ang unang bigyan natin pansin ay si Maria Magdalena na siya unang nagpunta sa libingan. Nagpunta siya sa libingan kasi madalian noong inilibing si Jesus dahil araw na ng Sabat, namatay siya ng alas 3 ng hapon at siya ay dinala na sa binaba siya pagkatapos at dinala kaagad sa libingan dahil sa nagmamadali sila araw na ng Sabat pag lubog ng araw. At yun ay natakpan na ang libingan
Umuwi na sila at ng madaling araw ng linggo, bumalik si Maria Magdalena para bigyan ng kaukulang mga ritual para sa paglilibing ni Jesus. Ngunit nang dumating siya, nakita niya wala nang takip sa libingan. Yung bato na panakip doon ay naigulong na. At ang sabi sa atin, nagtatakbo rin siya papunta sa mga alagad at sinabi na kaagad, wala doon ang Panginoon. Ninakaw ang bangkay ni Jesus. At ito ang isang bahagi na bakit wala siyang makitang palatandaan ng pumasok ng nakita niya na wala na ang bangkay ni Jesus doon sa libingan. Una, siya ay naglulungsa kasi namatay na si Jesus. Naglulungsa siya sapagkat mahal na mahal nila si Jesus. At sa kanyang paglulungsa, alam niyo pag naglulungsa isang tao, napakahirap po magpaliwanag ng mga bagay-bagay. Sabi nga, kuminsan yung kanilang isipan hanggang doon kasi nawalan sila. At ang sabi gano'n ay nawala. Kaya nga, napakahirap nila bigyan ng pagpapaliwanag sa mga bagay na dapat na asikasuhin kanila. Nagiging maramdamin pa sila pag hindi mo sila masyadong pinagbigyan, ay nagtatampo sila kaagad. Kaya nga, sabi sa atin, hayaan mo muna na pag magluksa siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na maging kanya muna yung pagluluksa niya ito. Kaya lang, hindi niya makikita yung mga iba't ibang magagandang bagay na pwede pa nilang magawa habang nagluluksa sila. Kaya nga, nang dumating si Maria Magdalena, ang hinahanap niya ay ang bangkay ni Jesus. Nang hindi makita ang bangkay ni Jesus, hinahanap din niya ang bangkay na ninakaw ayon sa kanya. Wala siya ibang makita kundi ang bangkay ni Jesus na ngayon ay sabi niya nawawala. Pero, nang dumating naman si Pedro at si Juan, pareho silang nagtatakbo yung dalawang ito, si San Pedro at si San Juan. Nagtumakbo sila na unang dumating si San Juan. Sila nagbatas si Pedro, San Pedro, alam natin, may mabigat ang mga paa sa pagtakbo. Bakit mabigat ang paa sa pagtakbo? Kasi matandaan ninyo nung Biyernes Santo sa Passion of Jesus Christ, di ba sabi sa atin, ang huling pagtatakbo nila ay nung tatuan ni Jesus, ni Pedro si Jesus ng 3 beses at narinig nila ang huli ng tilawat ng manok. Ang nagsabi sa kanya ay nagkatinginan sila na ala-ala ni Pedro na mas pinanong paman ang sinabi ng itatatuan ng 3 beses. Kaya nag-iiyak si Pedro, iyak ng iyak, nagsisisi kanyang pagtatatuan kay Jesus. Kaya sa inyo ang may utang at sasabihin nandiyan sa ang pinagkakautangan mo at wala kang pambayad. Pwede ka bang lalabas? Siyempre may pag-apak. Nahuli siya, mabigat. Pero dala-dala. At ano lang dala-dala? Yung ba? Dahil siyang pasok. Kaya nga, hindi niya makita ang palatandaan ng muling pagkabuhay. Una siyang pumasok sa libingan at ano ang kanyang nakita? Ang nakita niya ay yung crowd na Jesus yung pinambalot sa kanyang katawan bago sa ilibing. Ayun siya pa ay yung pinambalot sa kanya nang siya ay ilibing. At ang sabi sa atin sa iba-ibang Evangelyo, nakatlong nakiwala at nagulong sa isa pa. Nakita rin ni Pedro kung wala siya ang law. Ang nakita niya, wala ang bangkay. Pero si San Juan, nang pumasok na si San Juan, nauna siya pero hindi siya pumasok agad, nasulod siya kay Pedro. Nakita rin niya yung kanyang libro na nakitlong, yung kanyang
Nakatiklop din yung pinambalot ko sa ulo niya at doon, pagkasama yun, ay sabi sa akin, nakita niya ito at naniwala siya. Ano yung nakita niya na hindi nakita ni Pedro? Si Pedro kasi, parang nagulog siya, may atraso pa siya, pero hindi niya makita. Ano yung nakita ni San Juan? Bakit siya naniwala na muling nabuhay si Jesus? Pero si Jesus ay isang tao may kaayusan sa buhay. Kumbaga, kapag ka siya ay nag-isip, pinitiklop niya yung kanyang pinagdugaan. Kung siya ay kumain, hinuhugasan niya at nilalagay sa ayos ang kanyang pinagkainan. Makita natin ang kaayusan na ito ni Jesus nung siya ay nagpaparami ng tinapay, diba? 5,000 katao ang pakakainin. At alam niyo ang sabi sa atin, pinaupo niya sila, hindi yung pagpilahin niya sila para pumunta sila dito. O kaya 12 pila sila, hindi. Pinaupo niya sila ng tig-50 para mas madali na puntahan ang mga ito. Hindi magkakagulo. Nagkaayusan. At nang matapos kumain ang 5,000 katao na pinadami ni Jesus mula sa 5 tinapay at 2 isda, sabi ulit ni Jesus, puntahan niyo sila. Kolektahin ang mga sobra. Ayusin. Huwag itapon ang mga sobra. Pulunin ulit ang mga sobra. At alam niyo, sabi sa akin, nakakolekta pa sila ng 12 basket na mga tira mula sa tinapay, 2 isda. Yun, may kaayusan si Jesus. Ito yung nakita ni San Juan. Dahil siya ay hindi yung, kung ninakaw ang pagkakay, sabi niya, abay, hindi makulyon. Titiklupin mo ba yung pinambalot sa kanyang katawan pag ninakaw ang bangkay ni Jesus? Di ba itatapon na lang sa tabi? Pero sabi ni San Juan, nakatiklop. At maski yung isa na sa may ulo na niya, nakatiklop din. Sabi niya, buhay pa, buhay na si Jesus. Kasi walang ibang gagawa nito kundi si Jesus. At ito yung nakita niya, yung kaayusan. Nung nag-aaral ako isa sa mga bagay na sinabi sa amin, yung ni St. Thomas, ang palatandaan na mayroon ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng ating mundo. Ang ating mundo ay may kaayusan. May mga planeta, may mga comets, may mga bituin, may mga yan ng buwan, nandun ang araw. Pero yung kaayusan nito, hindi nagbabanggaan ang mga planeta. Hindi nagbabanggaan ang mga bituin. At ito ang palatandaan na mayroong nag-ayos ng mundo. Ang nakikita natin ay ang kaayusan. Sa likod nito, nakikita natin ang nag-ayos nito, nagbigay ng kaayusan na ito ay ang Diyos. Kaya nga, si Jesus, siya ay isang taong mula sa Diyos at mayroon siyang kaayusan sa mga bagay-bagay. At sana ang kaayusan na ito nakikilala natin na siya ay mula sa Diyos. Kaya nga, sa inyong mga anak halimbawa, turuan niyo sila magkaroon din ng kaayusan sa kanilang buhay. Halimbawa, paggising sa umaga, sabihin niyo, tiklopin din ang mga higaan. Hindi parang ahas na kapag ka nagpalit ay kung saan-saan na lamang. At yun ang isang bagay na tingnan natin si Jesus may kaayusan sa buhay. At ang kaayusan na yan, ang sabi sa kanya ni San Juan, nakita ko ito at ako'y naniwala na buhay pa si Jesus. Itutuloy ang susunod na kabanata. Hindi po nagwakas. Mayroon pa itutuloy
Sa mga susunod na linggo, titignan natin nagpapakita ulit si Jesus sa mga alagad. At makikita natin na may mga bagay na dati na niyang ginagawa na makikilala siya palagi sa mga bagay nito. Siguro una, yung sa papunta sa Emmaus, diba? Akala ng mga kasama niya ay para bagang naglalakbay lang siya, inimbitahan siya para kumain. Ang ginawa ng Jesus, kinuha niya ang tinapay, hinati iyon. Nakilala din siya sa paghahati ng tinapay. Kayo ba, makikilala ba kayo pag hinati ng tinapay? Bakit si Jesus nakilala siya? Kasi mayroon siyang pamamaraan. Siya ang naghahati ng tinapay at ibinibigay sa mga kasama. Yan ang karakter ni Jesus. At pagkatapos isang karakter pa na dapat natin bigyan pansin, marinig natin sa susunod na linggo, kahit na siya ay muling nabuhay, siya ay mayroong marka ng mga sugat niya sa kamay, sa paa, at sa kalighiran. Makikita natin na siya nga ay muling nabuhay. Taglay pa rin niya ang marka ng paghihirap niya at kamatayan, ngunit siya ay muling nabuhay. Sana katulad ng San Juan, makita ninyo at maniwala kayo. Tumayo tayo sa pahiyag ang ating pananampalataya, ating pagpapanibago ng mga pangako ng binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at buhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talindan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaalib ng kanyang banal na sambayanang Katolika. Mga kapatid, kung kayo ay makapapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang tupar ng pagbuhay ng Diyos upang kayo makapabuhay bilang matapat at maasahang kaalib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang tatlong katanungan na ito ng pagtatakwil. Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil na. Itinatakwil ba ninyo ang mga gawain ni Satanas? Opo, itinatakwil na. Itinatakwil ba ninyo ang mga pang-aakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos? Opo, itinatakwil na. Ngayon naman, ay harapin natin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mabuhay bilang mga itinararangan na ang Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa mga pangkalahatan at kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng lumikha langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? O sumasampalataya. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gawin ninyong simulain sa buhay at kapilan, katarungan, paglilingkod sa sunod sa kanyang pamamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang Panginoong Kristo, na ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinako sa puso na matay, bibig, muli na buhay, ang luklatan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya. Kung kayo'y makapagmangako kung susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sikapin niyong mapaulad ang loob niyang buhay at pagmamahal upang maging maipagmamalaking anak ng Diyos